Magandang araw po. Ako po si Dr. Eduardo Santos at inilaan ko po ang aking buong karera sa pangangalaga ng kalusugan at kagalingan ng ating mga nakatatanda o senior citizens. Alam niyo po ba na ang inyong kinakain bago matulog kapag edad 60 po na pataas ay maaaring literal na magpatigil ng tibok ng inyong puso habang kayo'y natutulog. Hindi po ako nagbibiro kapag sinasabi kong libu-libong mga senior ang pumapanaw bawat taon dahil sa isang bagay na kanilang kinain ilang oras lamang bago matulog. Ang pagkain na nasa kusina ninyo ngayon ay maaaring maglagay sa inyo sa panganib ngayong gabi. Sa babasahing ito, ibubunyag ko ang 8 mapanganib na pagkain na hindi dapat kainin ng mga senior bago matulog. Kabilang ang isa na kamakailan lang ay naging sanhi ng pagpanaw ng isang 78 taong gulang habang natutulog. Ang impormasyong ito ay maaaring magligtas ng inyong buhay ngayong gabi, kaya't sana po ay samahan ninyo ako sa susunod na ilang minuto. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Mang Bernardo. Siya po ay isang malusog at aktibong 78 taong gulang mula sa Batangas na hindi kailanman naghinala na ang kanyang kinagawiang merienda sa gabi ay tahimik na sumisira sa kanyang puso. Ipinagmamalaki ni Mang Bernardo ang kanyang kalusugan. Naglalakad siya ng mga 3 kilometro kada umaga, regular ang kanyang check-up, at akala niya ay tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit gabi-gabi bago matulog, kumakain siya ng itinuturing niyang simpleng merienda. Hindi niya alam na ito pala ay nagdudulot ng mapanganib na pamamaga at matinding stress sa kanyang cardiovascular system habang siya'y natutulog. Natagpuan siya ng kanyang anak na babae kinaumagahan. Kinumpirma ng mga doktor ang hindi mapaniwalaan ng pamilya ang kanyang gawi sa pagkain sa gabi ang nag-trigger ng nakamamatay na atake sa puso. Ipinaliwanag ng cardiologist na may mga ilang pagkain na lumilikha ng perpektong kombinasyon ng masasamang epekto sa katawan ng mga senior habang natutulog. Ang pinakamalungkot na bahagi, ang trahedyang ito ay maaaring lubusang naiwasan gamit ang impormasyong ibabahagi ko sa inyo. Ginagawa niyo rin ba ang nakamamatay na pagkakamaling ginawa ni Mang Bernardo? Ngayon, isa-isahin po natin ang 8 pagkain na dapat ninyong iwasan bago matulog kapag lampas na sa edad 60. Bigyang pansin po sana ninyo ang ikatlong pagkain. Ito po ang pinakadirektang iniuugnay sa mga atake sa puso sa gabi. Unang pagkain, processed cheese at mga produktong gatas na mataas sa sodium. Maaari, kayang ang paborito ninyong meriendang keso ang maglalagay sa inyo sa bingit ng alanganin sa hating gabi. Ang sagot ay maaaring makapangilabot sa inyo. Ang mukhang sadarang hiwa ng processed cheese sa inyong crackers sa gabi ay mas mapanganib kaysa sa inyong inaakala. Nagbabala na po ang mga cardiologist sa American Heart Association na ang pagkain ng mga produktong processed cheese bago matulog ay nagdudulot ng mapanganib na fluid retention o pagdami ng tubig sa katawan at biglaang pagtaas ng presyon ng dugo habang natutulog. Ipinaliwanag ni Dr. Richard Stein, isang nangungunang cardiologist, na ang kombinasyon ng mataas na sodium at saturated fats sa processed cheese ay lumilikha ng partikular na mapanganib na kondisyon habang natutulog, kung kailan ang natural na regulasyon
ng presyon ng dugo ng katawan ay komplikado na. Si Aling Elena, isang asapat 17 taong gulang na retiradong guro mula sa Quezon, ay nakaranas ng matinding hirap sa paghinga sa gabi na halos ikahapon niya bandang 2:00 ng madaling araw. Nagtaka ang kanyang mga doktor hanggang sa matuklasan nila na ang kanyang gabi-gabing pagkain ng keso at crackers ang nagdudulot ng mapanganib na pag-ipon ng likido sa kanyang mga baga habang natutulog. Sa loob lamang ng 2 linggo, matapos niyang alisin ang tila simpleng meryendang ito, naging normal ang kanyang blood pressure readings sa gabi at tuluyan nang nawala ang nakakatakot na pangyayari. Handa ba kayong isugal ang inyong buhay para sa isang hiwa ng processed cheese palitan ito kaagad ng maliit na bahagi ng mani na walang asin o isang hiwa ng sariwang low-sodium mozzarella kung talagang kailangan ninyo ng produktong gatas? Pasasalamatan kayo ng inyong puso kapag nagising kayong buhay kinabukasan. Gaano po ba kahalaga ang inyong buhay? Tiyak na higit pa sa hiwang iyan ng processed cheese. Ikalawang pagkain, mga cereal na mataas sa asukal at panghimagas. Ang tila simpleng mangkok ng cereal o cookie bago matulog, maaari itong magdulot ng mapanganib na pagbabago-bago ng blood sugar habang kayo'y natutulog. Sinusugal nyo ba ang inyong kalusugan gabi-gabi nang hindi namamalayan? Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Mayo Clinic Sleep Center na ang pagkain ng matatamis bago matulog ay nagdudulot ng biglaang pagbabago sa glucose na maaaring mag-trigger ng palpitations o irregular na pagtibok ng puso at magpataas ng panganib ng stroke habang natutulog, lalo na sa mga senior na higit sa 105 taong gulang. Sinabi ni Dr. Veren Summers na namumuno sa sleep research sa Mayo Clinic na ang mga oras ng gabi ay ang panahon kung kailan pinaka-vulnerable ang mga seniors sa mga problema sa puso. Ang pagdaragdag pa ng biglaang pagtaas ng blood sugar mula sa matatamis na kinain sa gabi ay lumilikha ng karagdagang stress na maaaring mag-trigger ng nakamamatay na arrhythmias o irregular na pintig ng puso. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Ramon, 21 na taong gulang mula sa Laguna. Madalas siyang kumain ng isang mangkok ng matamis na cereal bago matulog hanggang sa matuklasan ng kanyang doktor na ang kanyang blood sugar ay bumabagsak ng mapanganib bandang 3:00 ng madaling araw na naglalagay ng matinding stress sa kanyang puso. Ang continuous glucose monitor na kanyang isinuot ay nagpakita ng nakakagulat na datos ang kanyang blood sugar ay tataas sa diabetic levels sa loob ng 1 oras matapos ang kanyang matamis na merienda, pagkatapos ay babagsak sa mapanganib na mababang antas habang siya ay mahimbing na natutulog. Wala akong kaide-ideya na lumilikha pala ako ng panganib sa puso ko gabi-gabi dahil sa aking kinagawian bago matulog. Pag-amin ni Mang Ramon matapos mamagitan ang kanyang cardiologist. Sa halip na isugal ang inyong buhay sa matatamis na pagkain, subukan ang isang maliit na mansanas na may 1 kutsaritang almond butter na nagbibigay ng matatag na enerhiya ng walang mapanganib na pagtaas ng glucose. Gawin ang pagbabagong ito ngayong gabi. Huwag nang maghintay hanggang huli na ang lahat. Ang cookie ba na iyan ay sulit para ipagpalit sa inyong buhay? Sa tingin ko po ay hindi. Ikatlong pagkain, mga karneng proseso, ang nakamamatay.
Ang susunod na pagkaing ito ay direktang iniuugnay sa mga atake sa puso sa gabi sa mga senior, ngunit milyon-milyon pa rin ang regular na kumakain nito bago matulog nang hindi namamalayan ang panganib. Nasa refrigerator nyo rin ba ito ngayon? Natukoy ng mga cardiologist mula sa Johns Hopkins Medicine ang mga karneng proseso na mayaman sa nitrate tulad ng bacon, salami at hotdog bilang pangunahing sanhi ng mga problema sa puso sa gabi. Ang kombinasyon ng sodium nitrates at preservatives ay lumilikha ng perpektong sitwasyon para sa atake sa puso habang natutulog. Ipinaliwanag ni Dr. Michael Miller, Direktor ng Center for Preventive Cardiology sa University of Maryland Medical Center na ang nitrates sa mga karneng proseso ay nagiging nitrosamines sa katawan, mga compound na lubhang nagpapataas ng pamamaga at oxidative stress sa cardiovascular system. Ang stress na ito ay pinakamatindi sa mga oras ng pagtulog. Naaalala niyo po ba si Mang Tomas, ang 78 taong gulang na nabanggit natin kanina? Madalas siyang kumain ng hiwang salami bilang merienda sa gabi. Ibinahagi ng kanyang byuda na kumakain siya ng ilang hiwa kasama ng crackers habang nanonood ng late news, isang gawi na itinuturing niyang hindi nakasasama. Inihayag ng kanyang autopsy ang mataas na antas ng nitrate na nag-trigger ng nakamamatay na atake sa puso sa hating gabi. Kinumpirma ng medical examiner na ang pagkain ng karneng proseso ang pangunahing sanhi. Nais ng kanyang pamilya na sana'y nalaman nila ang impormasyong ito ng mas maaga. Maaari ka bang maging si Mang Tomas ngayong gabi? Kung naghahangad kayo ng protina bago matulog, pumili ng maliit na bahagi ng simpleng inihaw na manok na walang sangkap o isang nilagang itlog. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring literal na magligtas ng inyong buhay ngayong gabi. Bakit ninyo isusugal sa mga karneng proseso kung napakataas ng nakataya? Itapon nyo na iyan palabas ng inyong refrigerator ngayon din. Ikaapat na pagkain, maaanghang na pagkain. Ang hilig nyo ba sa maaanghang na pagkain ay naglalagay sa inyo sa panganib ng isang problemang pangkalusugan sa gabi? Ang siyensya po ay nagsasabing maaaring oo. Ang hot sauce na inyong kinagigiliwan ay maaaring magdulot sa inyo ng isang nakakatakot na insidente sa kalagitnaan ng gabi. Naidokumento ng mga gastroenterologist mula sa National Institute of Aging kung paano ang maaanghang na pagkain na kinakain bago matulog ay nagdudulot ng acid reflux na maaaring magmistulang sintomas ng atake sa puso at sa malalang kaso, mag-trigger ng aktwal na problema sa puso sa pamamagitan ng vagus nerve stimulation. Nagbabala si Dr. Anil Ruski, hepe ng gastroenterology sa Columbia University, na ang inflammatory response sa maaanghang na pagkain ay lumilikha ng sunod-sunod na physiological stress na pinakamatindi kapag nakahiga habang natutulog, na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa reflux at cardiovascular strain. Si Aling Perla, edad 68, mula sa Pampanga, ay nakaranas ng inakala niyang atake sa puso bandang 2:00 ng madaling araw matapos kumain ng maaanghang na tacos bago matulog. Nagising ako na may matinding paninikip ng dibdib at hindi makahinga. Tumawag ang asawa ko sa 911, paggunita niya. Bagamat ito ay matinding acid reflux lamang noon, nagbabala ang kanyang doktor na ang pamamaga ay maaaring kalaunang mag-trigger ng totoong problema sa puso dahil sa matinding stress na idinudulot nito sa puso.
Hindi ko kailanman naiugnay ang hilig ko sa maaanghang na pagkain sa aking mga takot sa kalusugan sa gabi hanggang sa ipaliwanag ng doktor ko ang koneksyon pag-amin ni Aling Perla. Lumipat po sa mga pagkaing banayad at hindi nakakairita kahit 3 oras bago matulog. Kung kailangan ninyo ng lasa, gumamit ng mga herbs tulad ng basil o oregano sa halip na sili o maaanghang na pampalasa. Gawin agad ang pagbabagong ito. Tanungin ang inyong sarili, sulit ba ang maanghang na pagkaing iyan para magpalipas ng gabi sa emergency room o mas malala hindi na magising pa? 5 pagkain, mga inuming nakalalasing. Ang tila simpleng nightcap o isang tagay bago matulog ay maaaring magdulot sa inyo ng mapanganib na gabi ng naantalang paghinga at hirap sa puso. Isinusugal nyo ba ang di kailangang panganib na ito gabi-gabi? Natuklasan ng mga sleep specialist sa Stanford Sleep Medicine Center na ang alak bago matulog ay nagpapababa ng oxygen saturation sa mga senior ng hanggang 15% sa mga kritikal na yugto ng mahimbing na pagtulog na pumipilit sa puso na magtrabaho ng mas mabigat at nagpapataas ng panganib ng stroke. Ipinaliwanag ni Dr. Rafael Pilo, clinical professor sa Stanford Sleep Medicine, na pinaparelax ng alak ang mga kalamnan sa lalamunan habang natutulog na nagiging sanhi ng bahagyang pagbara ng daanan ng hangin at mapanganib na pagbaba ng oxygen sa mga senior. Ang inyong puso ay nahihirapan buong gabi bilang resulta. Si Mang Horacio, isang 73 taong gulang na retiradong accountant na nasisiyahan sa 2 baso ng alak gabi-gabi, ay natuklasan na ang kanyang sleep apnea ay 3 beses na mas malala sa mga gabing umiinom siya ng alak. Nagulat ako sa resulta ng sleep study, pagbabahagi niya. Ang aking oxygen levels ay bumabagsak sa mapanganib na antas ng maraming beses kada oras matapos akong uminom ng alak bago matulog. Kinbinalaan siya ng kanyang cardiologist na isinusugal niya ang kanyang buhay gabi-gabi. Wala akong kaide-ideya na ang aking ritual sa gabi ay nagdudulot ng ganoong stress sa aking puso. Palitan po ang mga inuming nakalalasing ng tart cherry juice o chamomile tea na parehong napatunayang nakatutulong sa natural na pagtulog nang hindi nagbibigay stress sa inyong puso. Nararapat sa inyong katawan ang proteksyong ito ngayong gabi. Bakit isusugal ang hindi paggising kinabukasan para lamang sa isang inumin ngayong gabi? Ang baso ba ng alak na iyan ay sulit para ipagpalit sa inyong buhay? 6 na pagkain, mga pagkain at inuming may caffeine. Alam niyo po ba na ang tsokolate o kape pagkatapos ng hapunan ay maaari pa ring makaapekto sa inyong puso bandang 3:00 ng madaling araw? Ang panganib ay mas seryoso kaysa sa inyong inaakala. Ang tasang iyan ng kape o piraso ng tsokolate ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong puso habang kayo'y natutulog. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard Medical School Sleep Laboratory na ang caffeine na kinonsumo kahit 6 na oras bago matulog ay nagpapataas ng presyon ng dugo sa gabi at heart rate variability sa mga senior na lumilikha ng mapanganib na kondisyon para sa mga problema sa puso. Nagbabala si Dr. Charles Czeisler, hepe ng sleep medicine sa Brigham and Women's Hospital, na ang caffeine ay may half-life na 5 hanggang 7 oras
Ibig sabihin, 50% ng caffeine ay aktibo pa rin sa inyong dugo maraming oras pagkatapos na lubhang nakakaapekto sa cardiovascular function sa mga bulnerableng oras ng pagtulog. Si Aling Maria, edad 70, mula sa Cebu, ay hindi maintindihan kung bakit siya nakakaranas ng palpitations sa gabi hanggang sa matukoy ng kanyang doktor ang kanyang kinagawiang pagkain ng dark chocolate sa gabi bilang salarin. Nagigising ako na kumakabog ang puso ko bandang 2:00 ng madaling araw, halos gabi-gabi, paliwanag niya. Hindi ko kailanman iniugnay ito sa tsokolateng kinakain ko pagkatapos ng hapunan. Ang pag-alis sa isang gawi na ito ay nagpanormal sa tibok ng kanyang puso sa loob lamang ng 1 linggo. Wala akong kaalam-alam na ang isang maliit na bagay ay maaaring makaapekto ng ganito kalaki sa aking puso. Lumipat po sa natural na caffeine-free herbal teas o isang maliit na saging na naglalaman ng natural compounds na talagang nagtataguyod ng malusog na pagtulog. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring makaiwas sa isang emergency sa hating gabi. Sulit ba ang tsokolating iyan para isugal ang isang problema sa puso sa gabi? Sa tingin ko po ay hindi. Gawin ang pagbabago ngayong gabi. 7, pagkain. Mga pagkaing prinito na mataas sa taba. Ang malulutong na pagkaing prinito na inyong kinagigiliwan sa gabi, pinipilit nito ang inyong puso na magtrabaho ng sobra habang kayo'y natutulog. Ang inyong piniling hapunan ay maaaring magdulot sa inyo ng trahedya sa hating gabi. Naidokumento ng mga mananaliksik sa puso sa Cleveland Clinic kung paano ang pagkain ng mga prinitong pagkain bago matulog ay nagpapataas ng inflammatory markers ng hanggang 25% sa mga oras ng pagtulog na lumilikha ng ideal na kondisyon para sa plaque rupture at atake sa puso. Ipinaliwanag ni Dr. Lamatadings. Steven Nissen, tagapangulo ng Cardiovascular Medicine sa Cleveland Clinic, na ang biglaang pagdami ng lipid mula sa mga prinitong pagkain ay lumilikha ng inflammatory response na pinakamatindi sa mga oras ng pagtulog kung kailan mas mababa ang natural na panlaban sa pamamaga ng katawan. Si Mang Gregorio, isang tila malusog na 75 taong gulang mula sa Davao, ay nagkaroon ng atake sa puso sa hating gabi matapos kumain ng pritong manok para sa hapunan. Wala akong dating problema sa puso, pagbabahagi niya. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang inflammatory response sa kanyang kinain ang nag-trigger ng insidente habang siya ay nasa pinakamahimbing na yugto ng pagtulog. Sinabi sa kanya ng kanyang cardiologist na mapalad siyang nakaligtas sa hindi nakakaligtas ng maraming senior. Ngayon, alam ko na ang kinakain ko sa hapunan ay maaaring literal na pumatay sa akin habang natutulog. Sa halip na mga prinitong pagkain, pumili ng mga pagkaing baked or steamed para sa inyong hapunan. Kung kailangan ninyo ng malutong subukan, ang air-popped popcorn na may kaunting asin. Kailangan ng inyong mga ugat ang proteksyong ito ngayon din. Sulit ba ang pritong manok na iyan para posibleng hindi na makita ang inyong mga apo gumawa ng mas matalinong pagpili ngayong gabi? 8, pagkain, mga naka-empaking merienda na mataas sa sodium. Ang mga naka-empaking merienda sa inyong pantry ay maaaring magdulot sa inyo ng krisis pangkalusugan sa gabi. Inilalagay niyo ba ang inyong sarili sa panganib
sa bawat kagat ng mga kumbinyenteng crackers o chips na iyan, natuklasan ng mga mananaliksik sa American College of Cardiology na ang mga meryendang mataas sa sodium na kinakain sa loob ng 3 oras bago matulog ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo sa gabi ng hanggang 10 puntos sa mga senior na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa stroke habang natutulog. Sinabi ni Dr. Wilbert Aronow, isang geriatric cardiologist at profesor ng medisina, na ang gabi ay ang panahon kung kailan pinakakompromiso na ang regulasyon ng presyon ng dugo sa mga senior. Ang pagdaragdag ng sodium load bago matulog ay lubhang nagpapataas ng panganib ng stroke at atake sa puso sa mga vulnerableng oras ng pagtulog. Si Aling Debbie, edad 75, mula sa Iloilo ay regular na kumakain ng naka-empaking crackers bago matulog hanggang sa ang kanyang nighttime blood pressure monitoring ay magpakita ng mapanganib na pagtaas sa mga unang oras ng umaga. Naalarma ang doktor ko nang makita niya ang mga reading paggunita niya. Ang aking presyon ng dugo ay tumataas sa stroke levels sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw. Ang pag-alis sa isang gawi na ito ay nagpatatag sa kanyang mga reading sa loob ng ilang araw. Wala akong kaide-ideya na ang aking simpleng merienda bago matulog ay naglalagay sa akin sa ganoong panganib gabi-gabi. Palitan po ang mga naka-empaking merienda ng sariwang hiwa ng pipino o walang asin na air-popped popcorn kung kailangan ninyo ng malutong bago matulog. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring makaiwas sa isang emergency na nagbabanta sa buhay ngayong gabi. Ang kaginhawaan ba ay sulit para isugal ang isang stroke? Kumilos na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Ngayon, alam na po ninyo ang 8 mapanganib na pagkain na dapat iwasan bago matulog kapag edad 60 na pataas, lalo na ang mga karneng proseso na direktang nagdulot ng nakamamatay na atake sa puso habang natutulog. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pagbabagong ito sa inyong gawi sa gabi, maaari ninyong lubos na mabawasan ang panganib na maging isa pang malungkot na estadistika tulad nina Mang Bernardo o Mang Tomas. Tandaan po, hindi pa huli ang lahat para protektahan ang inyong puso at siguraduhing gigising kayong malusog tuwing umaga. Ang maliliit na pagbabago ngayong gabi ay maaaring mga hulugan ng marami pang malulusog na bukas kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Karapat-dapat po kayong tamasahin ang inyong ginintuang mga taon nang walang mga ganitong di kailangang panganib sa kalusugan. Kung nakita po ninyong mahalaga ang impormasyong ito, sana po ay i-like ninyo ito ngayon din at mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa mga pagkaing ito ang aalisin ninyo sa inyong gawi sa gabi simula ngayong gabi. Ito po ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin, si Dr. Ardo Santos. Ang inyong kalusugan, ang inyong pinakadakilang yaman, lalo na habang tinatamasa ninyo ang inyong mga taon ng pagre-retiro. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili tulad ng inyong kinakain bago matulog ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa inyong haba ng buhay at kalidad ng pamumuhay. Pangalagaan po ninyo ang inyong kalusugan simula ngayong gabi. Sana po ay mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell para makatanggap pa ng mga impormasyong pangkalusugan
para sa mga senior na makapagliligtas buhay, at sana po ay ibahagi ninyo agad ang artikulong ito sa inyong mga mahal sa buhay na higit sa 80 taong gulang. Maaari po nitong literal na mailigtas ang kanilang buhay ngayong gabi.